Natalo ni Goku ang lahat ng mga sundalo ni Frieza. Iniwan siyang tulala dahil tinalo ng isang bata mula sa planeta ng mga Saiyan ang kanyang mga sundalo na parang mga ipis lamang. Frieza, dapat mong maunawaan, ang aking anak ang napili, ang nilalang na kinatatakutan mo ay lumitaw. Dapat ay matagal mo nang inalis ang planetang ito, ngayon ay pagbabayaran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan, sabi ni Bardock nang may paghamak. Huwag magsabi ng mga katangahan, Saiyan, hinding-hindi mangyayari iyon. Paano sa tingin mo ang isang bata ay may kakayahang harapin ako? Napagtanto mo kung gaano ka walang katotohanan ang sinasabi mo, mukhang tiwala ka sa anak mo, higit pa rito, isang mababang klaseng Saiyan. Nakakaawa, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na mali ka, Frieza, sa hinaharap ay ilang beses na kitang tinapos, winasak ko ang iyong pride sa paglipas ng mga taon. Anong pinagsasabi mo, Saiyan? Hindi kita kilala, ang lakas ng loob mo makipag-usap tungkol sa isang hindi umiiral na hinaharap. Ito ay komplikado at hindi mo ito mauunawaan, sobra para sa iyong pag-unawa, at saka, ipapaliwanag ko sa iyo ang anumang bagay. Kung sa bagay, dito magwawakas ang buhay mo, masasabi ko lang sa iyo na nagmula ako sa hinaharap, kung saan winasak mo ang planetang ito, nilipol ang 99% ng Saiyan. Ngunit ngayon ay iba na, ikaw ay mapupuksa at ang mga Saiyan ang mananaig. Mukhang kawili-wili ang sinasabi mo sa akin, ngunit walang katotohanan ang sinasabi mo, pagod na akong makinig sa mga kalokohan. Ipapadala ni Frieza ang kanyang dalawang pinakamakapangyarihang mandirigma na sina Dodoria at Zarban. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Gaya ng sabi mo, sir, tatapusin namin ang istorbo na yan. Sina Dodoria at Zarban sa isang pinagsamang pag-atake, ay sasalakayin si Goku. Ngunit hindi man lang siya kumibo, sa simpleng paggalaw ng kamay niya ay nawalan sila ng malay, na itinapon sa kawalan. Makikita ng mga Saiyan na nasa planeta ang dalawang katawan na bumagsak ng napakabilis. Na tila walang malay, mapapansin nilang sila Dodoria at Zarban. Iniwan silang nakatulala, alam na ang parehong nasasakupan ay ang pinakamakapangyarihang mga sundalo ni Frieza. Ngunit paano ito posible, kung sino ang nakatalo sa dalawang taong iyon, may isang taong may sapat na kapangyarihan upang iwanan sila sa ganoong estado, sino ang lalaking iyon, baka siya ang maging tagapagligtas natin. Samantala, mas nagulat si Frieza dahil natalo ng anak ni Bardock sa isang suntok sina Zarban at Dodoria. Hindi pwede, malaki ang kapangyarihan nila, kaya nga sila ay mga elite ng mga sundalo ko, hindi pwedeng natalo sila sa nakakahiyang paraan. Hindi pa rin malinaw sa iyo, Frieza, wala kang ibang pagpipilian. Higit pa sa sapat si Goku sa kanyang normal na anyo para tapusin sila. Naiinis na tatayo si Frieza at sasabihin. Kung gayon, mukhang kailangan kong gawin ito sa sarili ko, nakakahiya, kailangan kong aminin na ang kapangyarihan ng batang ito ay kamangha-mangha, walang duda na ang batang ito ay maaaring magdulot ng mas maraming problema sa hinaharap. Sasabihin ito ni Frieza nang hindi nakikita ang pagbabago ni Goku, sasabihin ni Frieza sa isip niya, sisiguraduhin kong tama ang gagawin ko, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ang batang iyon. Dadagdagan ni Frieza ang lahat ng kanyang kapangyarihan hanggang sa maabot niya ang kanyang pinakamalakas na pagbabagong anyo. Nakikita kong hindi mo man lang naisip noong ginamit mo ang iyong huling anyo, hindi ka na masyadong kumpiyansa, Frieza, ngunit mayroon din akong ipapakita sa iyo. Sa sandaling iyon, itataas ni Goku ang kanyang kapangyarihan na maabot ang kanyang pagbabagong anyo ng Super Saiyan. Mapapansin ni Frieza na nag-iba ang kulay ng kanyang buhok dahil ito ay naging dilaw. Hindi ba yan ang Super Saiyan transformation? Nauutal si Frieza. Hahaha, kita ko sa mukha mo, Frieza, yung natatakot na pakiramdam na dumadaloy sa buong katawan mo, makita kang inaapi ng Saiyan, sobrang saya ko. Sa kanyang bahagi, sasabihin ni Frieza na may mga butil ng pawis, leche, hindi ito pwede, bakit nangyayari sa akin ito? Alam pa rin ni Frieza na sasalakayin nito ang Saiyan, ibinabato sa kanya ang bola ng enerhiya na pinapalihis ni Goku gamit ang kanyang mga kamay. Si Frieza sa puspusang bilis ay susubukang makapagpatama ng pamatay na suntok kay Goku.
Ngunit lilitaw si Goku mula sa likuran ni Frieza at hahawakan siya sa leeg na nagsasabing, "Tutulungan kitang mabulok sa impyerno." Si Goku ay maglulunsad ng isang napakalaking bola ng kapangyarihan sa katawan ni Frieza na ganap na tatapos sa kanya, inaalis ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral. Samantala sa planetang Vegeta, may nagpaalam kay Haring Vegeta na tinapos na nila ang buhay ni Frieza. Sabi mo may nakatalo kay Frieza, imposible yon. Walang mas makapangyarihan kaysa kay Mr. Frieza, dalhin mo sa akin ang gumawa nito ng maayos, dapat ko siyang makausap. Lumapag sina Bardock at Goku sa planeta. At babalaan na hiniling ni Haring Vegeta ang kanilang presensya, kaya sila ay pupunta ng walang anumang problema. Ngunit bago sila pumunta, kinuha ni Bardock ang walang malay na mga katawan ni Zarbon at Dodoria upang dalhin sila kay Haring Vegeta. Sabi nila hinahanap mo kami, anong gusto mo? Totoo ba ang sinasabi ng lahat na talo mo ang hangal na Frieza na yon? Tama, hindi na tayo pamumunuan ng hamak na tulad ni Frieza, dinala ko dito ang mga katawan ni Zarbon at Dodoria, aalipinin natin sila tulad ng ginawa nila sa atin. Nakita ito ni Haring Vegeta at bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Totoo nga, inalis mo siya, ito ay pinagtibay ng mga katawan ni Zarbon at Dodoria. Ngunit paano ito posible, paano mo ito ginawa Bardock? Hindi ako ang may gawa nito, ang anak kong si Kakarot. Pero siya ay isang mababang klaseng sayan, wala itong saysay. Mukhang kailangan kong magpaliwanag sa iyo, ipinanganak akong muli dala ang lahat ng aking alaala at gayon din ang lahat ng aking kapangyarihan. Kaya't alam ko kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit ang hinaharap na iyon ay hindi na umiiral dahil lubos kong binago ang kasaysayan ng ating lahi. Hindi ko maintindihan sayan, anong ibig mong sabihin? Sasabihin sa kanila ni Goku ang lahat at ipaliwanag kung paano nangyari ang lahat at bigla nilang mauunawaan ang muling pagsilang ni Goku. Bagamat lahat sila ay naguguluhan pa rin. Sa kabilang banda, si Vegeta na kasama ni Raditz sa ibang planeta ay sasabihin ng lahat ng mga Saiyan na si Frieza ay natalo at nagbabalak na sirain ang planeta, nang sila ay magkakasama dahil sa pagpupulong na kanyang ginawa. Iniwan sina Vegeta at Raditz na nagulat, kung ganun, pinlano ni Frieza na tapusin kami. Tila may nakatalo sa kanya at pinigilan iyon. Dahil dito, nailuwa ni Vegeta ang kinakain niya. Paano mo nasabi na may nakatalo kay Mr. Frieza, ngunit may ganoong kapangyarihan? Ewan ko, sinabi lang nila sa akin at inutusan sila ni Haring Vegeta na pumunta agad sa planetang Vegeta. Samantala sa planetang Vegeta, pinakita sa kanila ni Goku ang anyo ng Super Saiyan sa mga naroroon. Teka, iyan pala ang anyo ng Super Saiyan, kaya totoo ang alamat, akala ko kasinungalingan lang. Nakaramdam ng kaunting inggit si Haring Vegeta sa sandaling iyon, na pagtanto na ang anak ni Bardock ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang anak na si Vegeta, bagaman kinailangan niyang lunukin ang kanyang pagmamataas dahil nailigtas niya sila mula sa pagkalipol. Ha ha ha, Haring Vegeta. Nakikita ko ito sa iyong mukha, alam kong masakit sa iyo na napakalakas ng aking anak, ngunit dapat kang magpasalamat. Samantala sa ibang lugar, Mr. Cold, ipinaalam ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan na ang iyong anak na si Frieza ay patay na. Pero ano ang sinasabi mong hangal, huwag kang magsasabi ng mga katangahan, walang makakatalo sa anak kong si Frieza. Sir, hindi ko alam kung totoo, ito lang ang sinabi nila sa akin, tila isang Saiyan mula sa parehong planeta ang pumatay sa kanya. Iyan ay ganap na hindi totoo, kailangan kong makita para sa aking sarili, hindi pwedeng mamatay ang anak kong si Frieza, lalo na hindi sa kamay ng isang Saiyan. Tatapusin ni Haring Cold ang sundalong ito dahil sa paniniwalang nagsisinungaling ito sa kanya, ngunit pupunta pa rin siya sa planetang Vegeta kung sakali. Sa kabilang banda, dumating sina Vegeta at Raditz sa planet Vegeta. Nasasalubungin ni Haring Vegeta, Goku at ang iba pa. Sa wakas ay dumating sila, kung dinala kita dito ay para bigyan ka ng ilang balita at ipakilala ka sa aking kahalili. Makikita ni Vegeta at Raditz sina Bardock at Goku. Ano ang ginagawa ng mababang klaseng Saiyan na iyon sa lugar na ito, hindi ba dapat nasa ibang planeta siya dahil sa mababang antas ng kapangyarihan niya?
Mali ka anak, ito ang ating kaligtasan, siya ang tumalo kay Mr. Frieza. Hindi makapagsalita si Raditz dahil nadismaya siya sa kanyang kapatid dahil sa mababang antas ng kapangyarihan nito. At magiging isang pagkabigo sa kanyang pamilya, ngunit kahit papaano ay naging proud siya. Kung ganun ikaw ang aking kapatid na si Raditz at ang kinabukasan ay nakilala na natin, kahit na hindi ito natapos ng maayos. Anong ibig mong sabihin Kakarot? Tinutukoy mo ang hinaharap, hindi ko maintindihan. Ito ay totoo, hindi mo pa rin alam, ang hirap ipaliwanag, pagdating ng panahon maiintindihan mo. Habang sa mga sandaling iyon, may sasabihin si Vegeta na magpapainis sa kanyang ama. Nakikita mo na si Kakarot ay magiging hari. Tama, kapag lumaki na siya, gagawin ko siyang hari ng planetang Vegeta. Ngunit kung ako ang iyong anak hindi mo magagawa ito ama. Patawad anak, hindi ako ang nagdesisyon nitong mag-isa, lahat ng Saiyan ang humihingi nito, ngayong alam na nila na pinalaya sila ni Kakarot sa kanilang pagkaalipin. Sa wakas ay tatanggapin ito ni Vegeta sa tamang panahon, kahit na narinig nito sa kanya na ang Saiyan na kanyang hinamak at kinutya ay sa wakas ay nakahihigit sa kanya sa lahat ng aspeto. Sa sandaling iyon ay mapapansin ni Goku na may papalapit na malakas na ki na hindi nito nakilala, makakaramdam siya ng enerhiyang katulad ng kay Frieza. Mukhang may papalapit, pupuntahan ko kung sino ang tatanggap sa kanila at tingnan natin kung darating siya na may mabuting hangarin, bagaman parang pamilya siya ni Frieza, sino kaya ang hangal na ito? Lalabas si Goku at sa di kalayuan, makikita niya ang isang spaceship na katulad ng paglapag ni Frieza sa planeta. Mula rito, lalabas ang isang matipuno at napakatangkad na lalaki, hinahanap si Haring Vegeta upang tanungin siya tungkol sa nangyari. Ngunit kung sino ang tatanggap sa kanya, iyon ay si Goku. Si Haring Cold ay dumating na mag-isa, bago lumapag ay ginamit ni Cold ang tracker, ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang resulta upang mahanap si Frieza. Si Cold ay lalabas ng spaceship at makikita ang isang batang lalaki sa kanyang harapan, para bang hinihintay siya nito. Isang bagay na magpapagulo kay Haring Cold. Kaya ang kina iyon ay sa iyo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ito ay katulad ng kay Frieza. Anak, siya ang ama ni Frieza, si Haring Cold, siya ang kumokontrol sa amin bago si Frieza at siya ang nag-iwan sa kanya sa pamamahala sa planetang ito. Nakikita ko, siya pala ang tatay niya, sa tingin ko siya ay dumating na naghahanap para sa parehong kapalaran ng kanyang anak. Matatawa si Haring Cold at sasabihin, hahaha, nakakagulat, anong ginagawa nitong mga Saiyan dito, hindi ako pumunta para kausapin sila. Mas mabuting sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo Haring Cold? Sa tingin ko hindi niyo ako bibigyan ng ganyang sagot, mas mabuting umatras ka. Hahaha, natatakot akong hindi iyon mangyari Mr. Cold, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang mga malupit na katulad mo ay makakatanggap ng parehong parusa na ibinibigay mo, ako na mismo ang bahala. Susubukan kong maging mabuti sa iyo Cold, bibigyan kita ng pagkakataong hindi ko naibigay sa anak mong si Frieza. Sumuko at humingi ng tawad sa lahat ng Saiyan na nakaluhod at hindi kita papatayin. Anong kalokohan ang sinasabi mo Saiyan, ano ang sinusubukan mong sabihin dyan? Kung sakaling hindi mo pa rin maintindihan, ako ang tumapos sa buhay ng iyong hangal na anak. Alam kong darating ka para dyan, yan ang sagot mo. Tama Mr. Cold, patay na ang anak mo, kahit na hindi ka naniniwala, siya ay napahiya ng husto, namatay siya sa pinakakasuklam-suklam na paraan na posible para sa isang kalahi niya. Leche, tama ang sundalong iyon, patay na ang anak ko. Ang sabi mo pinatay mo siya bata, aaminin ko nagulat ako sa pagiging ama niya at kailangan ko siyang ipaghiganti, kung hindi anong klaseng ama ako. Kung pinatay nila siya, ito ay dahil nagtitiwala siya sa isang kalokohan, ipapadala kita upang batiin siya sa impyerno Saiyan, pagkatapos kitang tapusin ay tatapusin ko ang hindi niya nagawa, wawasakin ko ang inyong planeta. Samantala sa ibang lugar. Lord Beerus naramdaman mo ba yon? Anong ibig mong sabihin Whis? Tila ang immortal na iyon ay isang pinagkakautangan ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ano ang pinagsasabi mo Whis? Anong planeta ito? Tila ito ang planetang Vegeta Mr. Beerus. Hindi pwede, pinadala ko si Frieza para sirain ang planetang iyon, pinapagod ako ng mga Saiyan na iyon. Well, may sasabihin pa ako sa'yo.
At iyon ay wala ng buhay si Mr. Frieza. Ano ang ibig mong sabihin na wala na siyang buhay, may nakatalo ba sa kanya? Hindi pwede. Tama Mr. Biros, at mukhang si Saya na yon, sa tingin ko siya ang hinahanap mo. Kung gayon Whis, mukhang kailangan nating pumunta ulit sa planetang iyon, ako na mismo ang wawasak nito.